ating topic. Pwede niyo pong itanong. Okay, meron pa tayong mga katanungan, Brother Pastor Melvin? Ito yun, nasa aking cellphone. Yun. May nag-text dito eh. Okay, unang tanong po ay ganito. Dami text. Bakit di po kayo nagsasign ng cross kapag nagpipray? Salamat. Okay. Yun, bakit daw hindi nagsasign of the cross? Yung mga Seventh-day Adventist na ano ko yung ano mo, medyo malaki Huwag ka kumain ng matamis. Graham, mamaya, bawal ka bakit daw po ang mga Seventh-day Adventist hindi nagsasign of the cross? Bakit nga ba? Yes, ang katotohanan po, hindi po ang mga Seventh-day Adventist hindi po nagsasign of the cross. Okay? Bakit nga ba? Kasi po, ang mga Seventh-day Adventist, tapat na sumusunod kung ano yung inuutos o binabanggit ng Biblia. Ano po? Ganito po. Wala pong command ang Bible, wala pong utos ang Biblia, walang utos ang Diyos, na kapag ikaw ay mananalangin, ikaw ay magsasign of the cross. Kasi po, sa tradition ng ating mga kaibigan, kapag sila ay nananalangin, ay nagsasign of the cross. Kaya lang, ang masakit dito, hindi na nananalangin, hindi na binabanggit yung panalangin, sign of the cross na lang, Brother Stephen. May mga ganyang instances, yung mag-ano na lang, okay na. Kahit hindi na sambitin yung panalangin. Mga kapatid, ang nais po ng ating Panginoon, pag tayo nanalangin sa Kanya, usap, sabihin natin yung ating mga gusto. Ang wika nga doon, hihingin po natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Kaya kapag tayo po ay nananalangin, banggitin natin kung ano yung nasa puso natin, yung po yung mahalaga sa ating Panginoong Jesus. Huwag po natin katamaran yung pananalangin. Yun po. Kasi po, walang command ang Bible. Okay. Wala pong command ang Bible, kaya yun. Okay. Next. Sunod na tanong, ganito po. Pwede po bang magsimba na lang ako ng Sunday kasi di po ako available ng Sabado? Yun, napakagandang question. Alam niyo po, yung nagtanong nito siguro, nasa kanyang puso, gustong-gusto niyang ipangili itong araw ng Sabat. Kaso lamang ay mayroon siyang trabaho. Pero ang kanyang tanong po kasi, kung pwede bang Sunday na lamang instead Sabbath day, which is Saturday. Okay, pwede ba yun, Brother Marlo? Ano kayo nagtanong nito? May trabaho o may pasok? May trabaho siguro yan? Kasi kung may pasok sa school, huwag kayong mag-alala kasi meron po tayong amicos na tinatawag para kayo ay ma-exempted dahil ito po ay naipabatas na maaaring hindi tayo kasi dahil sa tinatawag na freedom of religion. Okay, sagutin natin sa tulong ng Biblia. Sa aklat po ng Ezekiel, sa Kapitulo 20, ang talata po ay nasa talatang 20. Ganito po ang winiwika. Pakinggan po natin. Ayun, wala pala. Meron. Ayan. At inyong ipangilin ang aking mga sabat. Ano yung ipapangilin? At mga magiging tanda. Ano yun? Yes. Yung po palang sabat, ito yung tanda upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ibig sabihin po pala, yung pong sabat o yung ikapitong araw o yung araw ng Sabado, ito po ay tanda ng Diyos sa kanyang anak. Ngayon, walang command ang Bible na ang Sunday o yung linggo ay tanda ng Diyos. Ibig sabihin po pala, kailanman hindi ibinigay ng Diyos na yung ikaunang araw ay magiging tanda niya. Bakit po? Ano ba yung kahalagahan yan? Kasi po, yung pong ikapitong araw, ito po ay banal na araw. Leviticus 23, talatang 3. Pakinggan po ninyo. 23:3 ng aklat ng Levitico. Uy! Kapangpangan. Anam aaldoin dapat. Pwede ba may magbasa ng Kapampangan? Basa. Ay, ikaw. Si Angeline. Ay, si tatay Yan po. Yan.
Para yung accent talagang kapampangan at maintindihan ng ating mga kapatid. Ana Maldo ing dapat yung marapak dapat ing Aldo. Kapito sabat ya ing masusing kapaniwalan. Neto nga banal kapanluasan. Nano mang dapat eyo draftan. Sabat ya tungkol kang ginong ka rin sablay yung tuknakan. Okay, naiintindihan ko yan. Naiintindihan ko Ay, rin. ganito. Pakinggan po ninyo, ha? Sa Tagalog. 6 na araw, gagawa na tapat sa ikapitong araw ay sabat na takdang kapahingahan siyang banal na pagpupulong. Yung pong sabat, itinakda ng Diyos, eto po ay... Hoy! Yung pong sabat, itinakda ng Diyos, siya po ay banal. Ibig sabihin, kung yung unang araw, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, ay hindi banal pangkaraniwan, yung Sabat po, banal. Ibig sabihin, sinet aside ng Diyos yung araw ng Sabat para maging banal. Kung yung banal na bagay ay iiwan mo, papalitan mo ng pangkaraniwang bagay, hindi yan itinakda ng Diyos. Kasi po kung mapapansin ninyo mga kapatid, yung araw hindi natin pwedeng pagbalik-balik na rin. Hindi natin pwedeng gawing Sabado ang unang araw, Linggo ang ikalawa. Talagang itinakda ng Panginoon ang unang araw, Linggo. Bilangin nga po natin kung pala yung Sabado. Linggo, unang araw. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. Kahit po nung creation, nung ikapitong araw, nagpahinga ang ating Panginoon. Tama to, Brother Stephen. Sa may mga asawa, papayag ba kayo na hindi kayo mag-celebrate ng mansari nyo? Sabihin nyo, sa ibang araw lang tayo. Eh, di ba? Kaya ba kayo na yung anniversary nyo, i-celebrate nyo ng ibang araw? Anniversary? Yung birthday nyo, sabihin natin, ikaw lagi kang November 1 na lang magse-celebrate. Papayag ka ba nun? Eh, di ba? Hindi. Kasi hindi naman yun yung araw na ito. Okay. Kaya, yun po yun. Kung ano yung araw na itinakda ng Diyos, walang mapahintulutan ang tao mula sa Diyos na iyan ay baguhin. Sa nagtanong ito, kapatid, kung naguguluhan ka, mas maganda kung piliin mo ang para sa Panginoon. Kasi tandaan po natin, pagpapalat po yung araw na yan. Okay, next question, Brother Marlo. Wala lang pumasok na tanong. Dito po, baka may tanong sa... Wala na ba doon? Ayan. Ayun, sino yan? Maliit, bro. Yun. Okay? Araw-araw naman po, pwedeng magsimba, di ba? Bakit Sabado lang kayo? Pwede din Sunday. Okay mga kapatid, araw-araw naman daw pwede magsimba. Araw-araw, pwede naman po talaga. Wala naman pong sinasabi ang mga Seventh-day Adventist na araw-araw. Not na ano. Pero mga kapatid, bibigyan ko lamang po, iba po yung word na simba sa pangilin. Pwede po tayo araw-araw magsamba, pero ang pangingilin, yan po'y nag-iisang araw lamang. At yan po'y walang iba, kundi yung araw ng Sabat. Bakit Marlo, may ka ba? Araw-araw, pwede po tayong pumuri sa Panginoon. Oo. Pero iba yung araw na espesyal na araw. Okay? Araw-araw, kahit yan ay pangkaraniwan lang, pwede kang pumuri sa Panginoon. Hindi po masama yun. Napakaganda pa po nun. Pero yung ikapitong araw, takdang kapahingahan, itinakda ng Diyos, binasbasan ng Diyos, pinagpala ng Diyos, sinet aside niya para sa banal na pagpupulong. Yun po. Okay, thank you po sa nagtanong. Again, ulitin po namin sagot. Pwede tayo na everyday, pumuri, magsamba sa Panginoon. Pero ang pangingilin, ang word ng pangingilin at pagsamba, napakalaki po ng pagkakaiba niya. Ang pangingilin ay tanging sa araw ng Sabat lamang. At yan din po yung nabanggit natin na Brother Melvin, para-review nga ng Luke 4:16. Yung ating po sinasabi na nakaugalian na ng ating Panginoon na siya po ay tuwing araw ng Sabat na tumutungo sa mga sinagoga. At siya ay napasa Nazaret na kaniyang nilakhan at ayon sa kaniyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ang sinagoga po dyan, yung po yung church kung tawagin sa atin ngayon. At ayon sa kanyang nakaugalian, talaga pong Sabbath day. Pero kung gusto mong pumuri sa Panginoon,
Sunday to Saturday, wala problema. Pero ang pangingili, araw lamang. Sinabi pangingilin, to keep it holy. Ingatan siyang Hindi remember. Ay, hindi po. Okay, sino po dyan ang may question? Tatanggap po kami ng live question. Alam niyo po, sayang yung pagkakataon. Opo. Hanggang bukas ng gabi na lang, sayang po yung pagkakataon. Wala na po kayong matatanungan, kagaya ng kasing gwapo ng aking partner na si Brother Paulo. Sulit-sulitin niyo lang po yung kanyang kagwapuhan. Pwede na ho kayong, may live question po ba dyan sa ating mga kaibigan? Sige po, sayang po yung pagkakataon kung kayo po ay naguguluhan pa sa mga gabi-gabi nating pakikinig sa ating mga pwede po kayong magtanong para maliwanagan pa po tayo. Ano po? Kung meron po kayong hindi naintindihan sa tinalakay ni Brother Melvin, kung gusto niyo pong balikan, pwede rin pong si Brother Melvin ang sumagot kung gusto niyo siyang i-request. At pwede rin naman po kami. Basta po, tanong. Marami pong kailangan. Sino po may question? Sige po. Pag wala po kayong tanong, kami po ang magtatanong. Pwede po yun. Okay. Sino po may question dyan? Ano po? Si ating... May tanong kayo dyan, ano? Che? Wala pala. Ating minute. Ayun, may tanong sila. Ano po tanong ninyo? Kung pwede ka raw bang tanongin, Lo, yun lang yung tanong. Pwede po. Yun yung sagot ko. Ayun, si Rizal. Sige po, anong tanong ni Ate Rizal? Kenny, kini. Kini ka, Rizal. Okay, huwag ka mahiya. Rizal, hindi rin naman kami nahihiya. Sige, bago Sino po? si Rizal. Ayun, si brother ninyo, suki ito ng tanungan eh. Ako'y natutuwa talaga dito eh. Bakit ang iglesia ay bawal kumain ng dugo? Ikaw, bakit bawal tayong kumain ng baboy? Gusto ko lang malaman ang question. Ang mga Katoliko, kahit na pwede lahat, bakit sa mga ibang-ibang etc., maraming bawal? Yun lang po. Maraming salamat. Okay. Sa atin po kasing mga kapatid na Iglesia ni Cristo, kung meron po dito, alam ko po bawal po talaga sa inyo ang kumain ng dugo. Kaya hindi po sa Seventh-day Adventist. Hindi rin po kami kumakain ng dugo. Ang pinagtataka ni brother ninyo, sa Catholic daw, may binanggit sa word na Catholic, lahat daw pwede, halos walang ibinabawal. At sa Adventist, bakit sinasabing bawal ang baboy? Naku, Brother Marlo, yung sagot na yon, ngayon na nila malalaman yun pag si Brother Melvin na. Kaya brother ninyo, hindi ka namin sasagutin, ha? Dun sa bakit hindi bawal kumain ng baboy. Sagot, sige. Papyo tayo na sagot. Ganito po. Sa dugo muna sa dugo. Hindi yung tanong sa dugo, yung sa baboy. Sige, mamaya yung sa dugo. Saglit lang po. Ganito po. Yung pong bakit nga ba hindi kami kumakain ng baboy? Okay? Hindi po ito sariling katha, hindi po ito sariling pananaw ng mga Seventh-day Adventists, kundi ito po ay pananaw ng Biblia kung bakit hindi ipinapakain. Okay? Ang dahilan po niyan, sa aklat po ng Levitico, sa Kapitulo 11, ang talata ay 7, merong ibinigay ang Diyos na katangian para makita kung ano yung pwedeng kainin. Ganito po. Sige po. Uy! At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak na tapat hindi ngumukuya, karumal-dumal nga sa inyo. Ganito po, ang Diyos meron dalawang meron siyang sign para makita natin kung ano yung pwedeng kainin. Okay, ganito po. Kapag po ang isang hayop na merong 4 ang paa dito sa lupa, kapag siya po ay baak yung paa, pagkatapos ngumunguya, maaaring kainin. Pero ang baboy, ang wika po, baak yung paa niya, pero hindi siya ngumunguya, hindi siya ipinapahintulot ng Diyos na kainin. Pansinin po ninyo yung salita, karumal-dumal nga sa inyo. Pag sinabi pong karumal-dumal nga sa inyo, marumi, hindi kayang linisin ng tubig. Marumi. Yun po. Okay. Doon naman sa dugo, gusto ko rin sagutin kung bakit hindi rin kami kumakain ng dugo. Meron din pong binabanggit ang Biblia. Hindi ko po alam kung ito rin yung ginagamit ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Pero ito po ang ginagamit ng mga Seventh-day Adventists. Acts 15, verse 20. Ayan. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo
tandaan niyo po ang sinabi, na sila'y magsinayo sa mga nakakahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Yun po ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya pinapakain. Magsilayo. Pag sinabi magsilayo, o sa ibang salita, umiwas. Yun po ang Brother Ninyo. Thank you sa tanong. Daragdagan ko po, bakit nga ba yung mga kaibigan nating Catholic o Roman Catholic ay hindi ito pinagbabawal? Alam niyo po, marami na kami nakausap na kaibigan nating Roman Catholic. Alam niyo, ang isa sa nakita ko na nakapanghihinayang, ang Diyos ay meron siyang malaking pag-iingat patungkol sa ating sa ating kalusugan. Ang baboy, tulad ng nilecture kanina ni Sister Lay, ang baboy po, turo, hindi, yung baboy na yun. Yung pong baboy, meron po siyang trichina larva na hindi agad-agad mamamatay. Kahit na iyan ay pakuluan mo pa. Ibig sabihin, yes, kung papasok yan sa iyong katawan, ayaw ng Diyos na masira ang iyong katawan. Pero bakit nga ba ipinapahintulot ito? Ngayong ang command ng Bible, huwag niyong kakainin. Bakit? Kasi nakita nilang masarap. Ano po? Tandaan po natin, hindi lahat ng nilalang ng Diyos ay pwedeng kainin. Nilalang sila, meron silang kanyang-kanyang function. Ano yung function ng baboy? Siya po ay scavenger. Siya po ay tagakain ng marumi. Yun po siya. Okay, kaya yung tanong yung Brother Eto po. Ninyo, bakit Yes, bakit sa iglesia ganon, sa Adventist ganon, sa Roman Catholic wala. Kaya mga kapatid, kaya po kami nagkakaroon ng ganitong tinatawag na ng evangelistic meeting, public meeting. Kasi po gusto po namin mapabatid din sa inyo yung mga katotohanan na nasa Biblia. Gusto po namin ipaalam din po sa inyo na ito po yung mga katotohanan na nasa Biblia. Kami po ay naatasan lamang din po ng ating Panginoon upang po kayo po ay ma-share din po sa inyo at ito hindi lamang po sa amin. Kaya ang sinasabi ng John 7 verse 17, kung gusto niyo gawin ang inyong kalooban, kung gusto niyo gawin ang kalooban ng Panginoon, tingnan ninyo sa turo. Kaya po namin kayo patuloy pang iniimbita hanggang bukas sa gabi. Stephen, gusto kong kunin bago po tayo magtapos. Alam niyo po ba na May isa pa tayong question. Opo, yung dugo, eto yung kanyang buhay. Ang wika, sapagkat tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya't sinasabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. Sino mang kumakain niyan, ay ihihiwalay. Batas po ng Diyos, command po ng Diyos, huwag po tayong kumain ng dugo sapagkat yan ay ang kaniyang buhay. Okay. Thank you, Brother Ninyo. Sana kahit paano na-satisfied. Okay, last 3 minutes po. Okay, last question to. Ang tanong dito, di ko alam kung ano yung nagmula, may bumulong lang sa akin. Bakit daw tayo nilikha ng Panginoon, Brother Mario? Bakit daw tayo nilikha? At bakit iba-iba ang paniniwala? Iisa lang naman ang pagkakalikha. Magandang tanong yan, no? Ano nga ang dahilan? Bakit ka nalikha? Bakit ako? Bakit tayo nalikha? At bakit iba't iba ang paniniwala? Gusto ko muna sagutin yung bakit iba't iba ang paniniwala. Kaya po iba't iba ang paniniwala, mga kapatid, kasi iba't iba. Hindi, mga kapatid. Meron po kasi tayong tinatawag na, meron tayong pinagbabasihan sa ating mga kanya-kanyang paniniwala. Nagkaroon po ng iba't ibang paniniwala dahil lang sa ating kultura, sa ating ninuno, at iba't ibang interpretasyon sa Biblia. Kaya nga po, palagi namin inuulit-ulit po sa inyo na bagaman iba-iba ang paniniwala, suriin ninyo kung sino po yung nagsasalita ng mas may katotohanan. Kung sino yung nagsasalita na mula sa pansarili lamang at may pinagbabasihan. Kaya po ito po yung ating pong ginagawa. Nagsasalita tayo na may pinagbabasihan. At yung po yung walang iba kundi ang Biblia. Marami pong paniniwala. Pero nasa sa inyo po kung paano nyo susuriin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Bakit tayo nalikha, Brother Mario? Kami, ganito po. Ita-challenge ko po kayo, mga kapatid. Seryosong tanong. Gusto ko po kayong i-challenge. Yung katanungan yan ay maaari nating itanong pagka nakita natin ang ating Panginoong Jesus. Tandaan po natin, itanong natin sa ating Panginoong Jesus, sikapin nating maligtas, bakit niya tayo nilikha? Yun po, challenge ko sa inyo, sikapin nating maligtas para yung tanong na yan ay maitanong po natin harapan sa ating Panginoon.
Okay, salamat po. Kaya